Dalaga, nainlove sa kanyang matandang kapitbahay, pero nabigla siya nang malaman ang tinatagong sikreto nito. Ang araw ay nag-uumapaw sa init at ang hangin ay may bahid ng alikabok, habang ang mag-inang sina Jessica at Aling Flores ay abala sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay sa Barrio Santa Elena. Si Jessica, 19 na taong gulang na dalaga, ay naghahanda na para sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Bagong buhay, bagong kapitbahayan, at bagong pag-asa para sa kanilang mag-ina matapos magdesisyon ni Aling Flores na iwan ang buhay sa Maynila para sa isang mas tahimik at payapang pamumuhay sa probinsya. Habang nagliligpit ng mga kahon si Jessica sa kanilang bakuran, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kabila ng kalsada. Ang kanyang presensya ay parang anino, tahimik at misteryoso. Ang lalaki ay nasa mga 70 anyos na, may uban na ang buhok at may bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang tingin. Tila ba may alalahanin o pagkabahala na bumabalot sa kanyang muka. "Ma, sino yung matanda na yun sa kabila?" Tanong ni Jessica kay Aling Flores habang ito'y naglalagay ng mga plato sa kusina. Tumigil sandali si Aling Flores at sumilip sa bintana. "Ah, si Mang Carlo. Matagal na siyang nakatira dito. Halos kasing tagal ng baryo mismo." Sagot ng kanyang ina, "Tahimik lang yan anak, wag mo masyadong isipin." Ngunit ang kuryosidad ni Jessica ay hindi mapigilan. Habang nagpatuloy sa pag-aayos, paminsan-minsan niyang sinisilip si Mang Carlo, na ngayon ay naupo na sa isang bangkong gawa sa kahoy, malapit sa isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kabuuan ng kanilang bakuran, ngunit tila ba isang malayong lugar ang kanyang iniisip. Isang araw, habang nagwawali si Jessica sa bakuran, narinig niyang nag-uusap ang mga kapitbahay nilang sina Aling Marta at Aling Nena na malapit sa tindahan sa kanto. Dahan-dahang lumapit si Jessica, nagkunwaring bibili ng candy upang marinig ang kanilang pag-uusap. "Nakita mo ba ulit si Mang Carlo kanina?" Tanong ni Aling Marta kay Aling Nena. "Parang araw-araw nilang naglalakad-lakad iyon sa baryo." "Oo, nakita ko nga." Sagot ni Aling Nena habang nagbabalot ng paninda. "Alam mo ba, kahit matagal na siya dito, wala pa rin nakakaalam kung ano ang itsura ng loob ng bahay niya. Tila ba napupuno ng lihim ang buhay niya?" "Talaga? Minsan hindi mo pa nasilip ang loob?" Balik na tanong ni Aling Marta, nagulat sa sinabi ng kausap. "Hindi pa nga." Sabi ni Aling Nena na may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig. "May mga nagsasabi pa nga na baka may mga bagay siyang itinatago roon. Isipin mo, sa tagal ng paninirahan niya dito, wala man lang nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa bahay niya. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya ganoon siya kagalit sa mga tao?" Tanong ni Aling Marta na parang nahihiwagaan din. "Hindi ko alam." Sagot ni Aling Nena. "Pero may mga naririnig akong kwento na noon daw, may nangyari sa pamilya niya na labis siyang pinahirapan. Kaya mula noon, nagdesisyon siyang mamuhay ng mag-isa at hindi na pinapasok ang kahit sino sa bahay niya." Habang nakikinig si Jessica sa usapan ng dalawang matanda, hindi niya maiwasang mapaisip. Ano nga kaya ang sikreto ni Mang Carlo? Bakit tila napakaliit ng kaalaman ng mga tao sa kanya kahit matagal na siyang naninirahan sa baryo? Sa mga sumunod na araw, palaging napapansin ni Jessica si Mang Carlo. Madalas niya itong makitang naglalakad-lakad sa paligid ng baryo, tila ba may hinahanap o inaantay. Ang mga tao sa baryo ay tila sanay na sa kanya, ngunit iilan lamang ang nakikihalubilo sa kanya. Si Jessica, bagaman bago sa lugar, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang interes sa matanda. Ano kaya ang kanyang kwento? Bakit tila may lungkot sa kanyang mga mata? Ang bawat detalye ng araw-araw na buhay ni Mang Carlo ay naging isang palaisipan kay Jessica. Tuwing umaga, bago siya maghanda para sa paaralan, sinisilip niya kung lalabas si Mang Carlo. At sa bawat pagkakataong makikita niya ang matanda, lagi itong may dalang lumang balutan, na tila ba may espesyal na kahalagahan. Kung minsan ay tila nagmamadali si Mang Carlo sa kanyang paglalakad, ngunit madalas ay mabagal at tila nagmamasid-masid lamang. Isang araw, habang naglilinis si Jessica sa bakuran, napansin niya si Mang Carlo na muling naglalakad sa kanilang kalsada. Sa pagkakataong ito, napansin niyang may dala itong maliit na kahon na parang yari sa kahoy. Nagtataka si Jessica kung ano ang laman ng kahon at kung bakit tila ba napakahalaga nito sa matanda. Hindi niya maiwasang mapatanong sa sarili,
Ano kaya ang laman ng kahon na yun? Isang hapon, habang nagbabasa si Jessica ng libro sa kanilang bakuran, muling napadaan si Mang Carlo. Nagkatitigan sila ng matanda. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Jessica ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Parang may mensaheng nais iparating ang matanda, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. "Hi!" Sigaw ni Jessica, ngunit tila hindi narinig ni Mang Carlo. Nagpatuloy ito sa paglalakad, tila ba abala sa sarili niyang mundo. Habang papasok ng bahay si Jessica, hindi niya mapigilang magtanong sa kanyang ina. "Ma, may alam ka bang kwento tungkol kay Mang Carlo? Parang laging malungkot ang itsura niya." Tumigil si Aling Flores sa kanyang ginagawa at tinitigan ang anak. "Anak, may mga bagay sa baryong ito na mas mabuting hayaan na lang natin sa kanilang kalagayan. Huwag ka nang masyadong makialam ha. Mag-concentrate ka na lang sa pag-aaral mo." Ngunit ang sinabi ng kanyang ina ay lalo lamang nagpagatong sa kuryosidad ni Jessica. Sino nga ba si Mang Carlo? At ano ang sikreto niyang tila ba itinatago mula sa buong baryo? Isang gabi, habang nakahiga si Jessica sa kanyang kama, iniisip niya ang mga kwento ng kanyang mga kapitbahay. Naalala niya ang usapan ni na Aling Marta at Aling Nena. Hindi niya maiwasang magtaka kung totoo nga bang may itinatago si Mang Carlo sa kanyang bahay. Bakit tila napaka-reklusibo ng matanda? Habang lumalalim ang gabi, si Jessica ay nakaramdam ng kakaibang pangako sa kanyang sarili. Sa mga susunod na araw, mas magiging masigasig siya sa pagtuklas ng katotohanan. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad sa pag-aaral, handa siyang maglaan ng oras upang mas makilala ang matandang kapitbahay. Alam niyang mayroong malalim na kwento sa likod ng mga mata ni Mang Carlo. Isang kwentong nais niyang matuklasan, ano man ang maaaring kahinatnan nito. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Jessica na gumawa ng mga paraan upang makalapit kay Mang Carlo. Naisip niyang magdala ng mga lutong bahay na pagkain, ngunit natatakot siya na baka tanggihan siya nito. Minsan, nagdala siya ng mga tinapay at dahan-dahang lumapit sa bakuran ni Mang Carlo. Ngunit bago pa man siya makalapit, agad na umalis ang matanda at pumasok sa kanyang bahay. Napansin niyang tila laging nakakandado ang pintuan nito at walang sino man ang nakakapasok. Kahit mga alok na tulong ng mga kapitbahay ay tinatanggihan niya. Isang umaga, habang naglalakad si Jessica papuntang paaralan, nadaanan niya si Mang Carlo na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Naglakas loob siyang batiin ito. "Magandang umaga po, Mang Carlo." Bati ni Jessica na may ngiti. Tumingin si Mang Carlo sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Tumango lamang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Bagaman hindi nagsalita ang matanda, para kay Jessica, ang simpleng pagtango nito ay isang hakbang na patungo sa kanyang layuning makilala ang matanda. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong nagiging interesado si Jessica kay Mang Carlo. Sa bawat kanto, bawat hakbang at bawat sulyap, alam ni Jessica na mayroong isang bagay na malalim na naghihintay na matuklasan. Ang bagong simula sa Barrio Santa Elena ay puno ng pangako at misteryo, at si Jessica ay handa nang tuklasin ang lahat ng ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa bawat araw na lumilipas, pinagsusumikapan ni Jessica na mapalapit kay Mang Carlo. Sa umaga, bago siya pumasok sa paaralan, sinisilip niya kung nasa labas ang matanda. Kapag nakita niya ito, lagi siyang bumabati ng may ngiti. "Magandang umaga po, Mang Carlo." Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila ba walang epekto ito kay Mang Carlo. Minsan, tumatango lamang ito, ngunit madalas ay nagiging abala lamang ito sa kanyang ginagawa na tila walang naririnig. Kapag walang pasok si Jessica, pinipilit niyang bantayan ang mga galaw ni Mang Carlo mula sa kanilang bakuran. Alam niya na ang mga oras na lalabas ito upang magdilig ng mga halaman, magwalis sa bakuran o simpleng maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit tila ba napakailap ng matanda. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Isang araw, habang nag-aaral si Jessica sa kanilang beranda, napansin niyang lumabas si Mang Carlo upang maglakad-lakad. Agad niyang ibinaba ang kanyang libro at nagmadaling lumabas ng bahay. Nang makita siya ng matanda, muli niyang binati ito. "Magandang umaga po, Mang Carlo." Tumingin si Mang Carlo sa kanya, ngunit imbis na sumagot, nagpatuloy lamang ito sa paglakad. Hindi niya ito pinansin at dumiretso lamang sa kanyang pupuntahan. Ang bawat hakbang ni Mang Carlo ay tila isang misteryo kay Jessica. Bakit kaya ganito ang ugali ng matanda? Ano kaya ang kanyang pinagdadaanan? Sa tuwing walang pasok si Jessica,
Inaantay niya ang pagkakataon kung kailan maglalakad-lakad si Mang Carlo upang makausap niya ito. Minsan, nagdala pa siya ng mga lutong pagkain mula kay Aling Flores upang ibigay sa matanda. Mang Carlo, dala ko po itong tinapay. Gusto niyo po bang tikman? Alok ni Jessa na may ngiti. Ngunit si Mang Carlo, gaya ng dati, ay tumango lamang at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi niya tinanggap ang alok ni Jessica at tila ba wala itong pakialam sa kanya. Hindi ito nagbago sa kabila ng araw-araw na pagsusumikap ni Jessica na magpakita ng kabutihan. Isang hapon, habang naglalakad si Jessica sa kalsada, pauwi mula sa tindahan, nakita niya si Mang Carlo na naglalakad din. Muli niya sinubukan makipag-usap. Mang Carlo, kamusta naman po kayo? Ngunit ang matanda ay tumango lamang at nagpatuloy sa paglakad. Hindi man lang lumingon pabalik kay Jessica. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila ba hindi talaga interesado si Mang Carlo na makipag-ugnayan sa kanya. Habang papasok ng bahay si Jessica, naramdaman niya ang konting lungkot. Bakit kaya ganito si Mang Carlo? Bakit tila ba hindi siya nito mapansin? Ngunit hindi niya ito pinanghinaan ng loob. Alam niyang kailangan pa rin niyang magpatuloy at magpakita ng kabutihan sa matanda, ano man ang mangyari. Sa mga sumunod na araw, lalo pang pinagsumikapan ni Jessica na makalapit kay Mang Carlo. Bawat umaga, hindi niya nakakalimutang batiin ito ng magandang araw. Bawat pagkakataon na makita niya ang matanda, naglalakas loob siyang lapitan ito at subukang makipag-usap. Ngunit kahit anong gawin niya, tila ba hindi talaga bumabago ang pakikitungo ni Mang Carlo sa kanya. Hindi ito ngumingiti, hindi ito nagsasalita at hindi ito nagpapakita ng kahit anong interes. Minsan, habang nagdidilig si Jessica ng mga halaman sa kanilang bakuran, nakita niyang nagwawali si Mang Carlo sa kanyang bakuran. Sinubukan niya makipag-usap muli. Ang ganda po ng mga halaman ninyo, Mang Carlo. Mahilig po ba kayo magtanim? Ngunit gaya ng dati, tumango lamang si Mang Carlo at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi nito binigyan ng pansin ang sinabi ni Jessica at nagpatuloy sa pagwawalis. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Jessica. Alam niya nga ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanyang layunin na makilala si Mang Carlo. Sa kanyang puso, alam niyang mayroong dahilan kung bakit ganito ang ugali ng matanda. At sa kabila ng lahat ng paghihirap, handa siya magpatuloy at magpakita ng kabutihan. Umaasa na balang araw ay mapalapit din siya sa matanda. Isang umaga, habang papunta si Jessica sa palengke upang mamili ng mga pangangailangan nila ni Aling Flores, nakita niya si Mang Carlo na namimili rin. Napansin niyang may dala itong mabibigat na supot ng gulay at prutas. Agad siyang lumapit sa matanda at nag-alok ng tulong. Mang Carlo, mukhang mabigat po ang mga dala niyo. Tulungan ko na po kayo. Sabi ni Jessica na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit si Mang Carlo na tila ba nagulat sa kanyang paglapit ay tumanggi na mariin. Hindi na, kaya ko ito. Sagot niya na may bahagyang pagkamataray sa kanyang boses. Si Jessica ay bahagyang napatigil, ngunit hindi na lamang niya pinilit ang matanda. Sige po, ingat po kayo. Sabi niya na may ngiti pa rin, kahit na may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Habang minamasdan niya si Mang Carlo na palayo, lalong tumindi ang kanyang kuryosidad. Bakit kaya napakailap at tila bagalit ang matanda sa mundo? Habang nagpatuloy siya sa pamimili, hindi mawala sa isip ni Jessica ang pagtanggi ni Mang Carlo. Sa kabila ng kanyang kagustuhang makatulong, tila ba hindi talaga nais ng matanda na magkaroon ng kahit anong interaksyon. Ngunit sa kabila nito, alam niyang hindi siya dapat sumuko. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang sinusubukan na magpakita ng kabutihan at pag-unawa. Umaasa na balang araw ay mapalapit din siya sa misteryosong matanda. Sa pagbabalik ni Jessica sa kanilang bahay, dala ang mga pinamili, napansin niyang tahimik na nakaupo si Mang Carlo sa kanyang bangko sa labas ng bahay nito. Sa kabila ng kanyang mga karanasan, naramdaman niya ang isang pangako sa kanyang puso na hindi siya titigil sa kanyang layunin. Sa kabila ng lahat ng pagtatanggi, alam niyang mayroong isang malalim na kwento sa likod ng mga mata ni Mang Carlo. Isang kwentong nais niyang tuklasin at maunawaan. Dahil sa kakulitan at walang sawang pagbati ni Jessica, unti-unti ay nagkaroon din ng bunga ang kanyang pagsusumikap. Isang umaga, habang nagdidilig si Mang Carlo ng kanyang mga halaman, lumapit muli si Jessica at binati siya. Magandang umaga po, Mang Carlo. Sa pagkakataong ito, tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa at tumingin kay Jessica.
Magandang umaga din. Sagot ni Mang Carlo na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Para kay Jessica, ang simpleng pagbating ito ay isang malaking tagumpay. Nararamdaman niyang unti-unti nang bumubukas ang matanda sa kanya. Lalong kinanahan si Jessica na ipagpatuloy ang pagsusumikap niya na mapalapit kay Mang Carlo. Ni minsan ay hindi pumalya si Jessica na batiin ang matanda tuwing makikita niya ito. Sa tuwing may pagkakataon, sinasamahan niya si Mang Carlo sa kanyang mga lakad. Minsan, kapag namamasyal si Mang Carlo sa paligid ng baryo, hindi nawawala si Jessica sa kanyang tabi. Minsan ay nagdadala pa siya ng mga lutong pagkain na galing kay Aling Flores upang ibigay sa matanda. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas bukas na si Mang Carlo sa dalaga. Hindi man ito madalas magsalita, napapansin ni Jessica na nagiging mas komportable na ang matanda sa kanyang presensya. Kapag nag-uusap sila, mas madalas na tumatagal ang kanilang pag-uusap. Minsan, napansin ni Jessica na nagkukwento na si Mang Carlo ng mga simpleng bagay tungkol sa kanyang araw. Tulad ng kung ano ang kanyang itinanim o kung ano ang nakita niya habang naglalakad-lakad. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog na malapit sa baryo, napansin ni Jessica ang isang kakaibang kinang sa mga mata ni Mang Carlo. Mang Carlo, bakit po kayo palaging naglalakad sa lugar na ito? Tanong niya nang may pag-aalalang tono. Tumingin si Mang Carlo sa ilog at saglit na nag-isip bago sumagot. May mga alaala akong naiiwan dito. Mga masasayang panahon na hindi ko na mababalikan. Sagot niya na may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Dahil sa tanong ni Jessica, nagsimulang magkwento si Mang Carlo ng kanyang kabataan. Ikinuwento niya kung paano siya lumaki sa baryo. Ang mga kaibigan niyang kasama niyang naglalaro sa ilog at ang mga simpleng kasiyahan na kanyang naranasan. Sa bawat kwento, nararamdaman ni Jessica ang lalim ng mga alaala ni Mang Carlo at ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng mga ito. Habang naglalakad sila pabalik, napansin ni Jessica na mas naging bukas si Mang Carlo sa kanya. Hindi na ito katulad ng dati na tahimik at palaging umiiwas. Minsan, kapag umaga, nauuna na itong bumati kay Jessica. Magandang umaga, Jessica. Bati ni Mang Carlo isang araw habang nagdidilig ng halaman. Ang simpleng pagbating ito ay nagbigay ng kakaibang saya kay Jessica. Alam niyang ang kanyang pagsusumikap ay nagkaroon na ng bunga. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malalim ang kanilang interaksyon. Minsan, habang nag-aalmusal si Jessica at si Aling Flores sa kanilang bakuran, napapadaan si Mang Carlo at binabati sila. Magandang umaga, Aling Flores, Jessica. Sabi nito. Magandang umaga rin po, Mang Carlo. Kain po tayo. Alok ni Jessica ng may ngiti. Bagaman tumanggi si Mang Carlo, nakita ni Jessica na ang kanyang pagtanggi ay hindi na tulad ng dati. May bahagyang ngiti na sa kanyang labi at tila ba mas bukas na ito sa ideya ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Isang araw, habang namamasyal sila sa tabi ng ilog, napansin ni Jessica na tila may gustong sabihin si Mang Carlo. Jessica, salamat sa palaging pag-aalala at paglalaan ng oras para sa akin. Sabi ni Mang Carlo na may pag-aalalang tono. Walang anuman po. Gusto ko lang po na maging masaya kayo. Sagot ni Jessica ng may ngiti. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Mang Carlo ang sinseridad sa mga salita ni Jessica. Nagsimula siya magbukas ng kanyang damdamin at mga karanasan. Unti-unting naging malalim ang kanilang usapan at naging malapit na magkaibigan si Jessica at Mang Carlo. Sa mga sumunod na linggo, naging mas bukas si Mang Carlo sa mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan, ang mga alaala ng kanyang pamilya, at ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Sa bawat kwento, naramdaman ni Jessica ang bigat ng mga pinagdaanan ni Mang Carlo. Ngunit nakita rin niya ang tibay at lakas ng loob ng matanda. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Jessica sa pagpapakita ng kabutihan at pag-unawa. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malalim ang kanilang ugnayan at mas nagiging bukas si Mang Carlo sa kanya. Sa bawat hakbang, alam niyang papalapit na siya sa pagtuklas ng tunay na kwento ng matanda at ang sikreto ng matagal nang itinatago nito. Unti-unti ay nakalapit si Jessica kay Mang Carlo. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas makabuluhan ng kanilang mga pag-uusap. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Mang Carlo, lumapit si Jessica at nagtanong. Mang Carlo, ano po ang paborito ninyong tanim? Saglit na nag-isip si Mang Carlo bago sumagot. Mga rosas. Ang mga ito ay nagpapaalala sa akin ng aking asawa. Mahilig siyang magtanim ng rosas noon.
Sagot ng matanda na may bakas ng pangungulila sa kanyang boses. Nakita ni Jessica ang pagkakataon upang magpatuloy ang kanilang usapan. Talaga po? Gusto ko rin pong matutunan kung paano magtanim ng rosas. Pwede po ba ninyo akong turuan? Nagulat si Mang Carlo sa hiling ni Jessica, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang kaunting saya. Sige, sa susunod na linggo, magtuturo ako sa iyo. Sagot niya na may kaunting ngiti. Habang tumatagal, mas nagiging bukas si Mang Carlo kay Jessica. Sa bawat kwento, naramdaman ni Jessica ang lalim ng pagkatao ni Mang Carlo at ang mga karanasan na humubog sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagkakaroon ng bagong pakiramdam si Jessica para kay Mang Carlo. Hindi na lamang ito simpleng kuryosidad o pagkakaibigan. Mayroong kakaibang damdamin na bumubuo sa kanyang puso. Sa tuwing nag-uusap sila, nararamdaman niyang masaya siya sa presensya ng matanda. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, nararamdaman niya ang kakaibang koneksyon na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, biglang nagsalita si Mang Carlo. Jessica, alam mo, sa kabila na lahat ng aking pinagdaanan, masaya ako na nakilala kita. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan upang muling magtiwala at magbukas ng puso sa iba. Maraming salamat po, Mang Carlo. Kayo rin po. Marami ako natutunan sa inyo. Hindi ko po inakala na magiging ganito tayo kalapit. Sagot ni Jessica na may ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, may nararamdaman siyang higit pa sa simpleng pasasalamat. Habang tumatagal, nagiging mas malalim ang kanilang samahan. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang higit pang makilala ang isa't isa at magbahagi ng kanilang mga saloobin at pangarap. Sa kabila ng kanyang edad, naramdaman ni Jessica ang pag-usbong ng pagmamahal sa kanyang puso para kay Mang Carlo. Ang kanyang bawat ngiti, ang bawat kwento at ang bawat sulyap ng matanda ay tila nag-iiwan ng marka sa kanyang damdamin. Isang hapon, habang magkasama silang nagdidilig ng mga halaman, napatingin si Jessica kay Mang Carlo at naramdaman niyang hindi niya mapigilang umiti. Mang Carlo, salamat po sa lahat ng itinuturo ninyo sa akin. Napaka-espesyal po ng mga sandaling ito. Tumingin si Mang Carlo kay Jessica at ngumiti ng bahagya. Ikaw din, Jessica. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jessica na ang kanyang nararamdaman ay higit pa sa pagkakaibigan. Mahal niya si Mang Carlo. Isang pagmamahal na hindi niya inaasahan, ngunit nararamdaman niyang totoo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang papalapit na siya sa pagtuklas ng tunay na kwento ni Mang Carlo at ang sikreto na matagal na niyang itinatago. Ngunit higit sa lahat, natagpuan niya ang isang damdaming hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa isang taong gaya ni Mang Carlo. Habang palalim ng palalim ang pagmamahal ni Jessica kay Mang Carlo, lalo niyang sinusubukan na pasukin ang personal na buhay na matanda. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, sinisikap ni Jessica na alamin ang mga bagay na bumabalot sa buhay ni Mang Carlo. Madalas niyang itanong ang tungkol sa dating asawa nito, sa pag-asang makilala pa ng lubusan ang matanda. Mang Carlo, ano po ang pangalan ng asawa ninyo? Tanong ni Jessica isang hapon habang sila'y nagdidilig ng mga halaman. Nais niyang malaman ang mga detalye na tila itinatago ng matanda. Si Mang Carlo ay tumigil sa kanyang ginagawa at saglit na nag-isip. Maria. Sagot niya na may bahagyang ngiti, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Nagpatuloy na siya sa pagdidilig. Tila ayaw nang palalimin pa ang usapan. Anong klaseng tao po siya? Pilit na tanong ni Jessica, umaasang mabubuksan pa ang puso ng matanda. Si Maria, napakabuting tao niya. Sagot ni Mang Carlo nang may malalim na buntong hininga. Mahilig siya sa mga bulaklak, lalo na sa mga rosas. Masaya siya sa simpleng buhay namin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nanatiling mababaw lamang ang mga sagot ni Mang Carlo. Hindi na lumalalim pa ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanyang dating asawa. Napansin ni Jessica na sa lahat ng kwento at pagbabahagi ni Mang Carlo tungkol sa kanyang buhay, ang kwento nito tungkol kay Maria ay hindi na humahaba pa. Laging tila may hangganan ang mga detalye, parang may bahagi ng kanyang puso na ayaw niyang ipakita. Isang gabi, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, muling sinubukan ni Jessica na alamin pa ang tungkol kay Maria. Mang Carlo, paano po kayo nagkakilala ni Maria? Tanong niya nang may lambing.
Nagtatrabaho kami sa parehong pabrika noon. Sagot ni Mang Carlo, tila ba napapaisip sa mga alaala. Napakaganda ng ngiti niya. Iyon ang unang nakakuha ng aking pansin. At ano po ang nangyari sa kanya? Patuloy na tanong ni Jessica, umaasang makakakuha ng mas malalim na sagot. Ngunit muli si Mang Carlo ay tila nagiging mailap. Matagal na siyang nawala, Jessica. Mahirap na pag-usapan ng mga bagay na iyon. Sagot niya na may bakas ng lungkot sa kanyang tinig. Naramdaman ni Jessica ang pader na bumabalot sa puso ni Mang Carlo. Sa kabila ng kanilang pagkakalapit, may bahagi ng buhay ng matanda na tila ayaw nitong ibahagi. Ngunit sa kabila nito, hindi nawala ng pag-asa si Jessica. Alam niyang sa tamang panahon, mabubuksan din ang puso ng matanda at malalaman niya ang buong kwento ng pagmamahalan nila ni Maria. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malalim ang pagmamahal ni Jessica kay Mang Carlo. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan ng matanda, ngunit handa siyang manatili sa tabi nito at maghintay. Sa kabila ng mga lihim at pader na bumabalot sa puso ni Mang Carlo, naramdaman ni Jessica na ang pagmamahal niya ay magiging daan upang matulungan ang matanda na muling magtiwala at magbukas ng kanyang damdamin. Ang bawat hakbang, bawat pag-uusap at bawat pagngiti ay nagiging bahagi ng kanilang pagsasama. Alam ni Jessica na ang kanilang pagkakaibigan ay magiging daan upang mas makilala pa niya si Mang Carlo at ang mga lihim na kanyang itinatago. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matatag ang kanilang samahan at mas nagiging malinaw ang landas na kanilang tinatahak patungo sa pagtuklas ng tunay nilang kwento. Dahil sa kagustuhan ni Jessica na mahalin si Mang Carlo, patuloy niyang iniintriga ng tanong ang matanda tungkol sa dati nitong asawa. Hindi niya mapigilan ang sarili na maging curious sa buhay ni Mang Carlo, lalo na sa parte na tila nais nitong ilihim. Sa bawat pagkakataon, sinisikap ni Jessica na alamin ang mga detalye tungkol kay Maria. Mang Carlo, ano po ang pinaka-namimiss ninyo kay Maria? Tanong ni Jessica isang hapon habang sila'y nag-aayos ng mga halaman sa bakuran. Saglit na nag-isip si Mang Carlo bago sumagot. Ang kanyang ngiti. Sagot niya na may kalungkutan sa mga mata. Iyon ang nagpapagaan na bawat araw ko noon. Sa kabila ng mga mababaw na sagot ni Mang Carlo, patuloy pa rin si Jessica sa kanyang mga tanong. Ano po ang huling alaalang natatandaan ninyo na kasama siya? Muling nag-alis ng tingin si Mang Carlo sa kanyang gawain at tumingin kay Jessica. Jessica, bakit mo gustong malaman ng mga bagay na ito? Tanong niya na may halong pagtataka sa kanyang tinig. Nabigla si Jessica sa tanong ni Mang Carlo. Hindi niya inaasahan na mapapansin nito ang kanyang pagkapilit. Mang Carlo, gusto ko lang po kayong makilala ng lubusan at... Saglit siyang huminga ng malalim bago magpatuloy. At sa totoo lang, mahal ko po kayo. Nakita ni Mang Carlo ang sinseridad sa mga mata ni Jessica. Jessica, bata ka pa. Hindi mo kailangan ng komplikasyon sa buhay mo. Sabi niya na may kabigatan sa kanyang tinig. Ngunit hindi nagpatinag si Jessica. Hindi po ito komplikasyon para sa akin, Mang Carlo. Mahalaga po kayo sa akin at handa akong tanggapin ang lahat ng bahagi ng buhay ninyo. Kasama na po ang mga alaala niyo kay Maria. Naramdaman ni Mang Carlo ang tibay ng loob ni Jessica. Jessica, mahalaga ka rin sa akin. Ngunit may mga bagay sa nakaraan na mahirap kalimutan. Sabi niya habang tumingin sa malayo. At hindi ko na kaya magmahal ng iba pa. Si Maria lamang ang laman ng puso ko. Ikaw ay isang mabuting kaibigan at sana'y maintindihan mo na iyon lamang ang kaya kong ialay. Napatigil si Jessica sa mga sinabi ni Mang Carlo. Masakit man para sa kanya, naiintindihan niya ang posisyon ng matanda. Alam ko po. Sagot niya na may ngiti. At handa akong makinig sa lahat ng iyon kapag handa na rin kayong magkwento. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Carlo ang pagtanggap at pagmamahal ni Jessica bilang isang tunay na kaibigan. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon, ngunit nakita niya ang katapatan at tapang ng dalaga na harapin ang kanilang mga damdamin. Sa kabila ng mga lihim at sakit ng nakaraan, naramdaman ni Mang Carlo na hindi siya nag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kanilang landas patungo sa pagtuklas ng tunay na kwento ng kanilang pagkakaibigan at ang pagtanggap sa mga alaala ng nakaraan. Dahil sa hindi inaasahang pag-amin ni Jessica,
Nakaramdam si Mang Carlo ng katiyakan na mapagkakatiwalaan niya ang dalaga. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalo pang tumibay at naging mas makabuluhan. Tinanggap ni Jessica ang naging desisyon ni Mang Carlo at naintindihan niya na ang pagmamahal ng matanda para sa kanyang yumaong asawa ay hindi na mapapalitan. Sa kabila nito, masaya siya na maging isang tunay na kaibigan at kasama ni Mang Carlo sa bawat hakbang. Dahil sa samahan na kanilang nabuo, napagpasyahan ni Mang Carlo na aminin ang kanyang matagal ng sekreto kay Jessica, isang lihim na matagal nang nais malaman ng buong baryo. Isang hapon, habang sila ay nag-uusap sa ilalim ng lilim na malaking puno sa kanilang bakuran, nagsimula si Mang Carlo ng kanyang kwento. Jessica, alam kong matagal mo nang nais malaman ang tungkol sa akin. At sa lahat ng oras na pinalipas natin na magkasama, napagtanto kong oras na para malaman mo ang buong kwento. Sabi ni Mang Carlo nang may malalim na buntong hininga. Tahimik na nakinig si Jessica, handang marinig ang lahat ng sasabihin ni Mang Carlo. Hinawakan ni Mang Carlo ang kamay ni Jessica at dahan-dahang inakay patungo sa kanyang bahay. Binuksan niya ang pinto at inanyayahan ng dalaga na pumasok. Pasok ka, Jessica. May papakita ko sa'yo. Sabi ni Mang Carlo nang may bahagyang ngiti. Pagpasok nila sa loob, namangha si Jessica sa kanyang nakita. Ang loob ng bahay ni Mang Carlo ay puno ng mga painting. Iba't ibang obra na tila nagkukwento ng isang malalim at makulay na kasaysayan. Napakaganda ng bawat isa. Makaluma at halatang milyon na ang halaga. Hindi ako makapaniwala, Mang Carlo. Ang gaganda ng mga painting na ito. Sabi ni Jessica na puno ng paghanga. Ang mga painting na ito ay binili ni Maria noong siya ay nabubuhay pa. Inilahad ni Mang Carlo habang naglalakad sila sa paligid ng mga obra. Mahilig siya magpinta at ang iba pa sa mga ito ay gawa pa mismo ni Maria. Lalo pang namangha si Jessica. Napakagaling po ni Maria. Bakit niyo po itinatago ang mga ito? Jessica, ang mga painting na ito ay napakataas ng halaga. Ayaw kong may maakit sa mga ito at baka bilhin mula sa akin. Ang mga painting na ito ay hindi ko ipinagbibili. Nais ko lamang na panitilihin ito sa aking pangangalaga para sa pag-alala kay Maria. Paliwanag ni Mang Carlo na may kalungkutan sa kanyang tinig. Hinawakan ni Jessica ang kamay ni Mang Carlo. Naiintindihan ko po, Mang Carlo. Napakahalaga po ng mga painting na ito. Hindi lamang dahil sa kanilang halaga, kundi dahil kay Maria. Salamat po sa pagbabahagi sa akin ng inyong lihim. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na ipakita ito, Jessica. Salamat sa iyong pag-unawa at sa pagiging isang tunay na kaibigan. Sabi ni Mang Carlo habang pinapahid ang luha sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Carlo ang kaginhawaan na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay ng bagong pag-asa at lakas kay Mang Carlo. Ang pag-amin ng kanyang lihim kay Jessica ay naging simula ng mas malalim na pagtitiwala at pag-uunawaan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagiging mas malalim ang kanilang samahan. Ang bawat painting ay naging simbolo ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahal ni Mang Carlo kay Maria. Sa kabila ng mga lihim at sakit ng nakaraan, natagpuan nila ang isang bagong simula na puno ng pag-asa at pagtanggap. Hindi lamang sila naging magkaibigan, kundi nagkaroon din sila ng mas malalim na pag-uunawaan. Natutunan ni Jessica ang halaga ng pagtitiwala at pagkakaibigan, at natutunan ni Mang Carlo na muli siyang magbukas ng kanyang puso sa ibang tao. Ang kanilang samahan ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsimulang makita ang tunay na halaga ng pagiging bukas at pag-aaruga sa isa't isa. Naging halimbawa si Jessica na kabataan na handang makinig at umunawa. At si Mang Carlo ay naging simbolo ng pagtanggap at pagpapahalaga sa mga alaala ng nakaraan. Sa huli, natutunan ni Jessica na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa romantikong aspeto, kundi sa malalim na pagkakaibigan at pag-uunawaan. Natutunan din ni Mang Carlo na hindi lahat ng tao ay may masamang hangarin at na may mga tao pa rin na handang mag-alaga at magbigay ng tunay na pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kanilang kwento ay nagturo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga lihim at mga sugat na nais pagalingin. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala, pag-uunawaan at pagmamahal, maaari tayong maghilom at magpatuloy sa buhay na may pag-asa at kaligayahan. At sa bawat araw na dumaraan, ang kanilang kwento ay naging isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga alaala, pagmamahal at pagkakaibigan na ating inaalagaan at pinapahalagahan.